Menor de edad, nagnakaw ng motorsiklo sa bayan ng Libak, may kapansanan pala sa pag-iisip. Mamalo, panalo sa pagiging direktor sa Bagumbayan at Senator Ninoy Aquino District ng Soquelco. At dalawa ang patay sa aksidente sa lungsod ng Tacoro. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Mayo 27, taon 2024. Menor de edad, nagnakaw ng motorsiklo sa bayan ng Libak. May kapansanan pala sa pag-iisip. Narito ang ulat. Suspect sa motor napping sa Barangay Salaman, bayan ng Libak, na binigyang paliwanag ng barangay officials ngayong araw, ika-27 ng Mayo taong kasalukuyan. Matatanda ang nawala ang isang motorsiklo noong Sabado, ika-25 ng Mayo taong kasalukuyan ng tanghali sa kahabaan ng Barangay Salaman, bayan ng Libak, lalawigan ng Sultan Kudarat. Ayon sa pag-iimbestiga nila sa suspect, isa pala itong menor de edad na kinuha niya raw ang motor sa kadahilan ng gusto niya raw mag-joyride o magmotorsiklo kasama ang isa pang kasabwat nito. Di kalaunan, nabawi rin ang motorsiklo mula sa suspect, araw mismo nang nawala ang nasabing motor. Ayon sa pahayag ni Sandra L. Sangid, OIC ng punong barangay ng naturang barangay, aniya ang suspect raw ay wala sa kanyang katinuan, kung kaya't nagkaroon ng kasunduan ng PNP, Barangay Salaman officials at ang mga magulang ng suspect na kailangang bigyang atensyon ang kalusugan ng menor de edad. Dagdag pa ni Sangid, nananawagan siya na huwag iiwan ang susi sa motor nang sa gayon ay di manakawan. Biyahing lungsod ng Davao na ang suspect kasama ang magulang nito upang mapagamot sa eksperto. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Ferdy Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Mamalo, panalo sa pagiging direktor sa Bagumbayan at Senator Ninoy Aquino District ng Soquelco. Narito ang ulat. Panalo si Ali Army El Mamalo bilang direktor ng Bagumbayan at Senator Ninoy Aquino District na may botong 2,902 laban kay Maria Cristina F. Ejercito na nakakuha lamang ng 2,327 na boto sa katatapos na district election noong ika-25 ng Mayo taong kasalukuyan, sa bilang na 5,229 na rehistradong member consumer owners sa kabuuan na 25,362 na kwalipikadong bumoto na sa 20.62% lamang ang nabilang sa 34 na polling percent sa naturang lugar. Siya naman ay agad na prinoklama bilang unang termino na Board of Directors sa naturang distrito sa harap ng mga District Election Committee member o DECOM na sina Attorney Ashitea Ace P. Moleño, DECOM Chairman Attorney Lenny Ansi Cerdana, DECOM Secretary, at binibining Emma E. Panza, DECOM member. Ang nangyaring proklamasyon ay dinaluhanin na General Manager Engineer Jomar G. Sevillano, Institutional Services Department Manager Francisco L. Torres Jr., mga tauhan ng Soquelco at pamilya at kaibigan ni Ginoong Mamalo. Nagpaabot naman ng pagbati ang Soquelco at maging ang Soquelco Smart na bahagi ng Talakudong Media Production. Welcome po sa Soquelco Family. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Ferdy Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita,
Dalawa ang patay sa aksidente sa lungsod ng Tacorong. Narito ang ula. Dead on arrival sa paggamutan ng back rider at driver ng isang motorsiklo matapos sumalpok sa poste alas 5:40 nitong umaga sa bahagi ng Barangay Upper Katungal Road, Purok Masagana, Barangay Upper Katungal, lungsod ng Tacorong. Kilala ang mga biktima na si Dolph Evander de los Reyes Palma, 21 taong gulang, nagmamaneho sa motor, at Clint Paclibar Palma, back rider, 18 taong gulang na pawang naninirahan sa Purok 9, Barangay Rahamuda, lungsod ng Tacorong. Sa investigasyon, napagalaman na nagmula sa lungsod ng Tacorong proper patungo sa Barangay Katungal ang direksyon ng nakamotorsiklo. Pagdating sa lugar ng insidente ay nawalan ng kontrol at aksidenteng nabunggo sa konkretong poste na nakatayo sa gilid ng daan. Mabilis naman tumugon ang mga kawani ng BFP at CDRRMO rescue team at isinugod sa pagamutan ang mga biktima. Ngunit dahil sa natamong sugat ay binawian ng buhay ang dalawa. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.